Entrada 1, 2, 3, smile. For today's video, gumawa tayo ng Choco German Pwede bread. kayong gumamit ng milk instead of water. Naglagay ako ng 1 cup warm water, 1/4 cup ng sugar, 1/4 cup ng melted butter, 1 large egg, 2 teaspoon ng yeast, instant yeast ang 1/2 gamit ko. cup ng powdered milk, 3 and 1/4 cup ng all-purpose flour. Naglagay tayo ng 1 teaspoon ng salt. Pwede kayong mag-add siya ng kunting vanilla essence. Ginamitan ko yan ng electric mixer at minix ko yan ng 8 minutes. Kung wala namang electric mixer, pwede naman by hand. Imamasa nyo lang yan by hand ng mga 10 to 12 minutes until magkaroon kayo ng ganitong consistency ng texture ng ating dough. Makinis dapat and hindi madaling mapunit. Ilagay natin yan sa bowl na may oil and paalsahin natin yan ng 1 Dito hour. Naman tayo sa filling. Gumamit ako ng powdered sugar, 1/3 cup. 1/3 cup ng flour, 1/4 cup ng cocoa powder. Kung meron kayong chocolate flavor, mag-add na lang kayo ng 2 tablespoon and tanggalin nyo na yung cocoa powder. And naglagay ako ng 1/3 cup ng softened butter. Pwedeng margarine lahat. Sa akin kasi mga 1 tablespoon lang yan na margarine dahil yun na lang yung available. And mix lang yan at habang naghahalo tayo, naglagay ako ng pakunti-kunting tubig. Pwedeng milk ang gamitin nyo instead of water. And tansyahan lang yung water, mga 2 tablespoon ata. Tansya-tansya Basta lang. para siyang paste na texture. Tapos ito naman, ito ay streusel. Ito yung i-coat natin mamaya. Pero hindi na ako gumawa kasi meron tayong streusel na nakalagay lang yan sa freezer. Ito yung streusel na ginamit natin dati sa ating cheese bread. And dahil sa nagbuo-buo na yun, nilagay ko sa food processor para maging pino na And siya after ulit. 1 hour, nakaproof na yung ating dough. Dapat nag-double talaga yung size niya ng maigi. Nakulangan pa ako sa double niyan pero okay lang yan. Dahil sa winter kasi dito, medyo mabagal talaga yung proofing ng ating dough. Pero kung sa tingin nyo naman na kulang pa, mag-extend kayo ng more time pa. So, ito yung ating dough kanina. Depende yan sa inyong gustong size. Depende yan sa kung ilan yung gusto nyong gawin. Sa akin kasi, pangkain lang yan. So, hindi natitimbangin. And binilog ko yan. Yung unang binilog ko, yun yung una nating lagyan ng palaman. So, ito na yung ating texture ng ating palaman. Ang ginawa ko dyan, yung binilog, ay fill natin kunti, slight na parang pa-oval, parang ganun. Tapos, ilagyan natin yan ng paste, yung chocolate paste. Kung meron kayong chocolate flavor, mas masarap yun. And yung edges ng gilid pa. Parang tinupi ko para kung mag-spell man siya, ay hindi na siya magkakalat. Ganun lang, sa loob lang siya. And hiniwaan natin, yan yung signature ng German chocolate bread, no? May hiwa siya sa mga 3 or 4, depende yan sa inyo. And kung gusto niyo ng coat na coat talaga yan sa streusel, mag-brush kayo ng milk or ilublob nyo muna sa milk bago nyo i-coat dyan sa streusel. Para mas maraming didikit, mas masarap. Itong ating streusel, masarap yan dahil meron niyang cheese. Dahil diba cheese bread streusel po. Pwede kayong gumawa ng ubi flavor nito ng Choco German bread o magiging ubi German bread. Depende na yan sa inyo. So una ko tong gawa na chocolate German bread. Masarap naman. So ito yung lagi nating nakikita or merong display sa mga bakery sa atin sa Pilipinas, di ba? So, pwedeng makagawa sa bahay. Kung meron kayong chocolate flavor, mas maigi yun kaysa sa dito sa cocoa powder na ginagamit. Mas masarap yun. 2 tablespoon lang yung ilalagay natin pag chocolate flavor yung ilalagay. So, after nito, inarrange ko yan sa baking pan na may parchment paper and pinaalsa natin uli ng 1 hour. And after 1 hour, dapat nag-double na yung size niya. Meron tayong sobra, naubusan ako ng palaman, kaya yung sa kabilang baking pan, yan siya, cinnamon roll. Yung cinnamon roll ko naman, meron na tayong palaman dyan, nakalagay lang din sa freezer. Meron din yung walnuts, may cinnamon and sugar. Basta yung Ramadan pa yan na time, sayang naman, hindi ko tinapon. And naka-preheat yung ating oven bago natin i-bake at least 10 minutes. And naka-bake yan ng 325 Fahrenheit, down lang yung apoy, ng 18 minutes. And then, nag-broil ako para mag-golden brown lang yung top. At least, mga ganito lang yung
kulay niya. Mga less than 1 minute. Yung ating cinnamon roll naman, i-drizzle natin yan ng condensed milk and okay na. Yung dough nito, ito pa rin yung dough natin, yung multi-purpose dough natin na lagi kong ginagawa dati nung hindi pa tayo nag-sourdough bread era. Ito pa rin yung cinnamon roll recipe natin na dough, yung pandesal, Spanish bread, or kung ano pang bread dyan. Ito yun, super lambot tong bread na to. Basta kailangan nyo lang masahin ng mabuti and paalsahin ng enough time. O tara, kain na tayo. Pwede yan sa soft drinks, pwede din yan sa kape. Sa mga kababayan dito na kagaya ko, OFW dito sa Saudi na pwedeng makagawa ng mga tinapay, pagka nag-iisa lang kayo sa bahay, pwede nyo namang gawin to and yung iba ilagay nyo sa freezer para mainit-init lang.